Pagkatapos nga ng ilang araw na namalagi tayo dito sa NCR, nakapag-camping pa nga tayo sa pinakamalamig na lugar ng Infanta Quezon. Ito na din yung episode na babalik muna tayo ng Sorsogon para paghandaan ang susunod nating episode na babalik tayo ng Tagaytay. Pero bago natin i-connect ang susunod nating episode, panoorin nyo ang episode na to. Dahil sa magiging rota natin ng Manila to Bicol, i-update ko kayo sa kalsadang meron ng pauwi ng Bicol. Dahil kung plano mong umuwi ng Bicol ngayong darating na Holy Week or pumasok ng Bicol ngayong bakasyon, bibigyan na kita ng idea kung saan ka posibleng traffic. Dahil sa kalsadang meron ng Bicol ngayon na mas lalong lumalang mga lubak at lalong marami ng ginagawang kalsada. Kaya tara, samahan nyo ako sa panibagong episode natin, ang Manila to Bicol Ride 2026. Okay mga tol, time check, alas 5:13 ng hapon. Ito yung oras na babiyahe tayo pa uwi ng Sorsogon. So ang mangyayari, kung saan tayo magagabihan at makakahanap ng spot na pwede matulog, doon na lang tayo matutulog. Tapos kinamagahan, mga alas 3 or alas 4, bira at dahan-dahan naman tayo pa uwi ng Bicol. Lalabas lang muna tayo dito sa QC at tingnan natin hanggang makaabot tayo ng Laguna. Buti naman di pa gaano matraffic. Kaya nga lang yung mga stoplight, marami tayo madadaanan ng stoplight. Yung plaka na sa gulong. Buti din nakasabit sir na. Ayos. Dyan sa gulong. Ha? Oo. Ducati. Kaso buti din nasabit yung ano no, plaka ni bossing. Nandun sa ano, sa gulong. Night ride tayo pauwi ng Bicol. Pero syempre magpapahinga tayo. Hindi natin to kaya, dire-diretso. Kung saan lang tayo magabihan, doon tayo magpapahinga. Siguro gasolinahan, 7-Eleven. Ano na lang tayo kung pwede makilatag ng tent or kainan. Ayan. Ay suyo tayo. At least lalapit-lapit tayo. Ayun, magmamarikina na din tayo mga tol. Then Antipolo. Same rota mga tol. Backdoor pa rin tayo sa oras na to. Uy, maluwag na. All goods. Isa sa pinakamatraffic din kapag nag-backdoor kayo mga tol, masinag bago mag-Antipolo. Time check, mag-aalas 6. Tignan nyo, naikli lang ng binahe natin ha. QC to Antipolo, isang oras na dahil sa traffic. Okay mga tol, nakakain na tayo kaya dahan-dahan tayo aakyat ng Marilaki. Tignan natin kung saan tayo makakahanap ng matutulugan. May mga inn naman dito. Tanong-tanong na lang tayo. Lamig dito gar. Dilim mo. Pakatakot talaga dito. Sobrang dilim pala dito. Ay, may kasunod tayo. Kaso kamote. Ala, pambihira. Sumasayad na yung ano. Lakas nun. Paunahin natin mga to. Kadamay mga yan. Oh! Kahit ganitong oras pala, maraming kamote. Pagkababa natin siniluan, hanap na tayo matutulugan. Lapit na tayo sa Manukan mga tol. Yung lugar na merong namatay na ano, rider. Sobrang lamig sa portion na to. Buti may kasunod tayo. Mga big bike. Nag-iisa. Uy, bumangking. Solid mo naman. Ito na, magmamanukan na tayo mga tol. Lakas ni tatay oh.
Ito yung manukan mga tol. Dito nadali yung yung rider namatay. Dami kasi manok dyan, kaya tinawag na manukan. Nakadaan din dito kahit pa paano mga tol. Marami ditong kapihan. Ito na yung kalaban natin mga tol, ulan. At di ako nakadaan ng Pililya Windmill, gawa ng sarado doon. So bumalik ako dito sa rota na tatagos tayo sa sentro ng Pililya from Sampaloc. Nandito na tayo sa Mabitak. Napatigil ako at nagkapote ako dahil hindi ko kayang lamig. Ang lamig ng hangin. So wala pa rin ako nahanap na matutuluyan natin. Halos tinitignan ko nga yung mga spot na pwede sana natin paglatagan ng ng content. Pero para mas safe, sa gasoline station tayo. May kisuyin na lang tayo, tanongin natin kung pwede. Lamig. Try ko sa Siniluan, baka may matulugan tayo. Grabe pa, puro lubak. Dito na tayo sa baba ng Mabitak mga tol. Nalubak pa nga. August Inn Resort. Puntahan natin ito mga tol. Nagkape ako dito para mabuhayan tayo. Time check, alas 10. And mga hanap tayo ng matutuluyan dito. Dito tayo sa Pami, Laguna. Ito kasi resort to mga tol, August Inn Resort, going to Siniluan. Welcome to Siniluan. Dadaanan lang natin to eh. Di pwede ako dumiretso ng Bicol na ganito, madilim. Kasi hanggang ngayon daw ay maulan pa rin. For safety tayo. Ang ginagawa ko mga tol, nakamapa na ako sa rotang pupuntahan ko. Halimbawa Sorsogon, ayun ginagawa ko. Tapos mag-a-add ako ng mga destination, tatype ko lang yung hotel or inn. So lahat ng inn na madadaanan mo ay lalabas yan, para di ka mahirapan sa paghahanap. Ayun no. Kano kaya dito? Pasok tayo. Lala ko lang to. Babiyahe naman tayo mamayang madaling araw. So meron ako nakakuhang room mga tol dito sa August Inn Resort. Ito yan, sa may Siniluan. Sa yung tumigil tayo kanina, nandito lang tayo kanina sa may Fami 7-Eleven. Pumasok yung Mikmin. Ito yung tutuluyan natin. Nakakwarto na ako. Psst. Labas. Labas. Ayun may CR na. 500 pesos naka-discount. Nabigyan ako ng discount na sir. Plano ko nga sana magkukubo lang ako. Di ko kaya yung lamig kaya nagkapote ako. Solid. Tsaka meron pang sabito ng okay na, 500 pesos. Makapagpahinga na tayo dito bago tayo lumarga. All goods. Maraming salamat po kala Sarah. Mabait ng caretaker dito sa sa August Inn Resort. Good morning. Kakaligo lang natin. Yan sarap, may heater pala sila dito mga tol. 500 pesos naka-heater na tayo. Ayan all goods. So ngayon bibihis lang ako, magsasapatos, tapos yung mga gamit ayusin natin sa motor, tsaka sibat tayo. Close natin, iiwan natin ito malinis dahil yun naman talaga dapat. Okay, all goods na mga tol, at bibira na tayo pauwi ng Bicol. Let's go. Off natin yung electric fan, turn off the lights. Ayan, close the door. Dami din nila pala ditong room sa loob. Siguro mga pa dito. Tsaka meron pa dun Let's go. Resort kasi ito mga tol. Ay yung pulo, pwede ka maligo dyan. All goods na din. Nandito na yung phone natin, wallet. Wala na din naman tayo naiwan. Ayun na,
Yun naman sabi ko sa kanila eh, alas ako ng alas 4. Ayun o, August Inn. Takot ako sa aso. Let's go! Kakape muna tayo 7-Eleven kasi madilim-dilim pa. Dadaanan naman tayo dito ng 7-Eleven. Kakape muna tayo. Sarap magkape. Okay, nakapagkape na tayo at nabuhay ng ating diwa. Tulog pa yung mga tao pero tayo bumibira na pauwi ng Bicol. Ayun, may Shell. Dahil wala na talaga akong gas. Kailangan na natin magkarga muna bago tayo umakyat ng Pagsanhan. Papunta na ng Lokban, Luciana, dara-diretso na yun, Tayabas, hanggang makalabas tayo ng Pagbilao. Whole goods. Bago man tayo umakyat ng Luciana going to Lukban ay nakapag full tank na tayo. Ganda yung panahon pero syempre nandito na tayo, papasok na tayo ng Quezon Province. Kaya asahan naman natin na pagputok ng araw, ayan na yung sasalubong sa atin, ulan. Akyat na tayo dyan ha. Sarado pa yung simbahan. Ito na ang daan going to Luciana, Lokban, tsaka Tayabas. Pwede naman sana tayo dyan, kaya nga lang, ano yan, Pagbilao. Baka dyan din tayo abutan ng traffic. Nako, wag na. Dito na lang. Mas okay pa nga dito dumaan ng ganitong oras na madilim eh, kaysa sa Marlake pala. Dito kahit pa paano may street light. Sa Marlake walang wala talaga. Hanggang makababa tayo ng Sampaloc. Ang bihira yun. Kung wala dun yung mga coffee shop na yun, wala. Talagang ano yun, blackout yung lugar na yun. Ito na tayo mga tol sa Kabinte. At kita ko na, bakas na yung ulan sa ano, aspaltong to. Kaya matik na to. Sa Quezon Province ay maulan hanggang Bicol. Ito ata yung sentro ng Luciana. Tama, ayan o, Luciana, Laguna. We are here at Lokban mga tol. Nakapasok na tayo ng Lokban, Quezon Province. Eto na yun, bakbaka na sa Quezon Province. Unang lubak, Lokban. Ayan o, hirap nyan. Mabebengkongan ka nyan. Wala, di na yung mapakinabangan na kalsada na yan. Eto, pwede pa. Eto na yung ulan mga tol. Umulan na dito sa Lokban. After nito, magtatayabas na tayo. We're leaving Lokban mga tol. Ayan o, palabas na tayo ng arko ng Lokban. At papasok naman tayo ng Tayabas. Tama ba ako? Tayabas na ba to? Lagi ako nadaan dito, nakakalimutan ko tong lugar na to. Ayun, kadaan na din tayo ng Tayabas. Taga dyan si Sir Pobs eh. Sobrang man lalakbay. Buti dito mga tol, ang ganda ng panahon kala Sir Pobs. Merong buwan. Ito na yung bypass mga tol. Right turn, left tayo. Yun. Pagka dyan kasi tayo, dadaan pa tayo ng subdivision. Dito na. Tsaka medyo may distansya na tayo sa ano, sa Pagbilao. Pagbilao Main Road, Maharlika Highway. Malamig. Grabe ang aga natin. Kabalik na tayo ng Maharlika Highway ng Quezon Province. Okay, nandito yung daming biyahera. Nag-ano kasi sila eh, nagbayan-bayan. Eh tayo dito, puro kabundukan.
Good morning Quezon Province mga tol. Ito yung paumaga sa atin ni Quezon Province, Lubak. Kaya nandito lang tayo sa gilid. Tsaka nandito na yung ulan. Ayun na, yun, nasa tabi ka na pero may lubak pa rin. Wala kang takas dito mga tol. Lalo na kapag nakarating na tayo ng Andaya Road. Ganon din yan. Grabe oh. Kaya all goods din na makakarating tayo na maliwanag na dito. Grabe oh. Ay, yung mga nagpapalipad, yung putol. Akala mo okay na. Sementadong sementado. Pagkadating dun, putol. Grabe mga tol. Hanggang Bicol na ata tong ulan na to. Ayun na. Ito kasi papunta yan ng Bundok Peninsula. Isang oras kasi dadagdag natin dyan kung dyan tayo dadaan. Mahaba-haba din rota nyan. Pero tatagos kayo nyan sa Gumaka Bypass Road, kung di ako nagkakamali. Eh dito na lang tayo sa Sigsag Road. Pwede na din ata umakyat. Kasi nung papunta tayo dito ng 8, sarado to. Gawa ng may bumagsak daw na punong kahoy. Bukas na. Akyat tayo. Welcome to Sigsag Road of Quezon Province. Primera lang tayo, baka mabitin. Ganda par. Dito tayo. Agos na tayo din sa kabila. Nagpalit lang tayo ng memory card sa apat na adventure natin dito sa Central Luzon tsaka Calabarzon. Ayun, full storage lahat ng memory card natin. Buti na lang meron akong na-edit, kaya nga lang ipapolish ko pa. Wala, itong portion na to na pababa tayo sa Maharlika Highway ng Atimonan, ganun pa rin. Malubak, sumasayaw yung ben, no? Lalalim kasi. Wow, ang lamig! Bawal kaso tumigil dito. Ganda. Solid par. Grabe ang lamig. Tagos sa kapote. Ayun no, fog yan. Ganda sana dito mag-camp, kaso maulan talaga dito. Next stop over natin ay Arco ng Bicolandia. Doon na tayo mag-stop over. Ay, lumiwanag ah. Mukhang nanawa na. Nanawa na si ulan. Nakadaan na tayo ng town proper ng Atimonan at papasok tayo ng Gumaka, Plaradel tsaka Gumaka. Ayun na magiging rota natin. Ito oh, approaching tayo mga tol sa Plaradel. Sarap dito dumaan. Ganda ng ano, ganda ng view. Yan oh. Kung di maulan, maganda din dito magpaumaga. Kay Bro Dejan Pax, pabor na pabor to kasi nakatok-tok. Tatabi lang dyan, okay na. Lubak par. Okay, gitna tayo. Ayun oh. Hanggat kasya yung gulong sa walang lubak, padaanin mo. Dito tayo dadaan. Oh. Dadaanan mo yung lubak na yan. Sa lupa ka na lang dumaan. Mas okay pa. Okay, let's go! Lalamig na ako. Meron na namang lubak sa unahan. Basta pumupula yung mga likod nito, alam na eh. Kaya mas maganda mga tol, keep distance kayo sa mga sasakyan. Kasi minsan di naman talaga natin makita kapag sasakyan nasa unahan natin. Ang palatandaan natin dyan, kapag nagbiglang full brake yan, ay kung paano nakadikit ka. Wala, meron kang babayaran. Uuwi kang doble yung gastos mo. Nag-commute ka na lang sana. Traffic na dyan sa sentro. Bypass road tayo mga tol.
Let's go! Approach na tayo sa Calawag proper after natin dito. Ano kayang traffic dito na naman? Welcome to Lopez to Calawag. Kumustahin nga natin ang kalsada dito. Let's see kung okay na. Wala nang traffic oh. Huling daan ko dito nung pauwi ako ng Bicol, traffic. Excited ka naman? Gusto mo mauna? Lumipad ka. Diyan ka duman sa taas. Kita mo naka one way. Atat na atat ka. Ayan, kumusta na nga ba? Ganun pa rin. Katino-tino kasi ng daan. Uy, kamote spotted. Ang bihira namin, lubak-lubak na, meron pang nangangamotse. Sige, birahin mo. Tapos gagawin pa tong tulay na to oh. Ano kaya mangyayari dito? Kailan pa kaya ito matatapos? Yung mga tol oh, baku-baku na. Hopya. Grabe par. Grabe yung lubak par. Magiging silungan ko to kapag meron na tong ano sa taas. Kalsada ata yan eh, o sa trend. Hindi ko maintindihan kung para saan yan. Ilan na kayang ano nito no, gastos ng Pilipinas. Bawat poste niyan 1 milyon yan. Sobra pa. Bahain kasi tong lugar na to mga tol. Kung para sa kalsada yan, mas maganda kasi merong alternate road ng mga motorista dito kapag may bagyo tapos baha to. Ito na yun, nagdadalawang isip na nga yung mga magsasaka dito magtanim kasi sayang lang kapag dinaanan naman ng bagyo. Tagal humupa ng baha dito. Walang politikong gusto sumipsip ng baha dito. Lahat sila nag-e-aeroplano eh. Dapat walang nag-e-aeroplano sa inyo. Dapat na bawalin yung mga politiko mag-aeroplano. Dapat meron silang schedule. Kung meron man silang session sa Kongreso, sa National, dapat sa isang week magmomotor sila. Tapos sunod magbaba sila. Yung ordinary Tapos sunod naman ay ayun, magsasakyan sila. Gamitin nila yung mga mamahalin nilang sasakyan nang masira na dito. Suggest lang naman. Paano naman pwede nyo payagan yung mga politiko magmotor? I-require nyo pagkadating doon dapat meron silang checkpoint pass na nakapagmotor sila. Nagpicture sila dito sa mga lubak na to. Dapat ganun. Diba? Hindi puro kami lang ang nakakaranas ng mga kapabayaan nyo. Pero kami yung nagbabayad. Kami yung nagtatax. Mahiya naman po kayo. Wala naman pala kayo mga hiya. Tagal na nga eh. Yan oh. My God. Pagka ito naabutan pa ng Holy Week mga tol, yung peak season na uwian ng mga bakasyonista at turista, patay. Traffic malala to. Merong 100 dito mga tol. Kaya nga lang rough road doon, off road doon. Pero asahan nyo, walang traffic. Kung dito nataon na peak season, sigurado mag-aantay kayo dito ng mga 2 oras. Doon tuloy-tuloy ang biyahe nyo. Kaya nga lang meron doon off-road. Dito na tayo mga tol sa Calawag proper. So nandito yung arko ng Bicolandia. At doon tayo kakain. Malapit na tayo sa arko ng Bicolandia. Kaya pa una? Kaya pa.
ka. Sanay na eh. Sanay na maalog. Ay nako. Philippines. Ito nga, bago pa lang, oh. Biyak na. Uy. Wala pa ako sa Tagkawayan, nagpaparamdam ka na. Ay, signature ng Tagkawayan. Biyak, biyak. Mamaya, papakita ko sa inyo. Nakasayaw yung truck eh. Touchdown mga tol. Dito na tayo sa arko ng Bicolandia. Ayan ha. Saan kaya pwede kumain? Dito na lang tayo. Tignan natin dito kung ano yung pwede maulam. 9:43 AM. Nakarating tayo dito. All goods. Okay pa naman telescopic ni Uno. Hindi pa naman pumutok. Kain muna ako. So nakakain na tayo mga tol. At nakapasok na din ako dito sa Andaya Road ng Bicol. Ang Tagkawayan to Sipokot. Alam nyo naman, pag nakarating ka ng Tagkawayan, ang signature ng kalsada nila dito ay talagang tagtag. Kaya siya tinawag na Tagkawayan. Ito, magsisimula pa lang to. Ayan, ganyan. Pero merong malalaki dyan. Yun, ito yun. Meron pa. Pero mas malala dun yung pababa. Grabe dun. You know, sakit nyan. Di man lang makabira nyan. Kasi ang klase ng pagkabiyak, salubong sa'yo. So, ang tendency, talagang puputok ang oil seal mo dito. You know, hagdan-hagdan pala yan. Ay! Grabe ka, Tagkawayan. You know, dire-diretso. Hop, may kasalubong na. Ah! Para akong bumababa na kagdan. Ngayon na. Sakit par, di ba? Salubong kasi. Salubong yung pagkakabiyak. Kagandahan lang yan sa mga malalaking gulong. Eh tayo, maliit. Wala. Ramdam na ramdam. Buti na nga lang, maganda yung klase ng gulong ang gamit ko. Shifatars. Ayun o, lalaan nito para. Nito oh. Balik. Grabe. Salubong. Salubong kung salubong. Kaya di pa tayo makabira. Mahirap na. Tandahan na lang. Aga pa eh. Tatanghali pa lang, nandito tayo sa Tagkawayan. Mga delivery rider ha? Kabisado na. Sa kabila okay. Dito sa lane natin hindi. Ayan, okay na naman sa atin. Ito na, malapit na tayo sa downtown nila. Yung 7-Eleven muna tayo at makapagkape. Ha? Diba kuya? Bigyan na diba? Uwi na kayo ha. Dapat po. Okay, nakapagkape na tayo mga tol. Diretso tayo sa biyahe. Okay, let's go mga tol. Dandahan lang tayo pa uwi na. Malapit na tayo. Nairaos din natin ang paghihirap natin sa Quezon Province. We're back at Bicol talaga mga tol. Dito ko nararamdaman na nasa Bicol na ako. Dapat dito yung arko ng Bicolandia eh. Kaya nga lang, yung Cam Norte, Bicol pa yun. Eh, Santa Elena na andun eh. Yung nakakagulo lang talaga din mga tol, yung Tagkawayan. Kasi Quezon Province yan. Ayun dati ko eh, nung first time ko lumabas dito, wala akong idea sa mga lugar-lugar na meron dito. Kung ano nang pinagsasabi ko eh, akala ko Quezon Province na. Kapasok na tayo Quezon Province, tapos paglabas ko, nandito pala yung arko ng Bicolandia.
Ganun yung ginawa ko sa vlog ko na yun. Sabi ko sa inyo mga tol, yung off-road na dito sa Del Gallego, ayan na, putik-putik na talaga mga tol. Wala na dito si tata, yung binibigyan ko ng ano, kasi nag-guide siya dito eh. Ay, dito na tayo sa Kilbay Bridge. Sarap siguro mag-fishing dito, no? Ano kaya nahuhuli nila dito? Dito makakabira tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, magandang klase ng kalsada. All goods. Ayun, bakante. Pagka daan natin dito, ganito na yung speedometer ko. Doon ata to sa Tanay nagsimula. Hindi na siya gumana. Hanggang pagka-uwi ko, ayun na. Pwede ko nga ibenta si Uno eh. Kopya. Baka malalim. Nasa 2,000 pa lang eh. Magti 3,000. Pero ngayon, pagkadating ko, mag-change lang ako. Syempre, sped metal oil. Yan yung langis na gamit ko. At yun na din yung langis na gagamitin ko na papuntang Tagaytay. So pagkabalik naman ako mag-change oil. Welcome to Ragay. Tingin ko lang parang ito yung mahabang bayan dito sa Andaya Road, Ragay. Napakahaba nitong kalsadang to ng Ragay kumpara sa Lupi tsaka Del Gallego. Mabilis-bilis lang. Hoy, buti na semento na to. Kaso pagka ito ganito pa hanggang Holy Week, patay ito. Abala to. Can't stop believing. I don't wanna hold feels like. Tol, dito na pala tayo sa may Lupi, Camarines Sur. Tuloy na tinayuan ni Secretary Dizon na umuuga. Umuuga talaga itong mga tol. Yan, nalagyan na nila ng suporta. Or baka lalagyan lang yan ng ano, ng plug. Kaya hindi suporta na. Magalaw talaga siya mga tol. Nakakatakot ka na-tsempuhan na bumagsak yan. Nandito ka na. Parang ano lang, final destination. Gusto nyo ng mga final destination moment, punta kayo ng Bicol. Then dyan sa Quezon Province, Andaya Road, dito yung mga final destination. Nako, sinisimulan na ito gibain. Good luck sa mga uuwi sa Holy Week. Nagantay tayo mga ano lang naman, 30 minutes. Lakas nito, naka-muffler oh. Kanina ko pa ito nakakasabay eh. Grabe, huling pagsubok dito sa Lupi mga tol. Bago tayo makalabas ng Maharlika Highway ng Bicol. Andaya Road. Sorsogon pa tayo. Lalabas pa lang tayo ng ano, Maharlika Highway. Kaya pa yan.
Huling pagsubok din dito sa Sipokot. Itong nasa may toyo. Ay, wag ka nang sumingit. Hindi ka dyan kasya. Ah, haba. Kala ko dun ang mahaba. Nabutan ko pa rin sila, kuya. Naku, pagka ito nangyari sa Holy Week, lala. Normal days pa nga ito eh. Wala pa talaga yung ano, panahon ng mga biyahero. Opya! Ba't kasi lumipat ka, kuya? Di ko tuloy naabot. Kasi ka? Maria! Bibis na! We are here mga tol at Sipokot, and babalik na tayo sa Maharlika Highway ng Bicol. Pababa na tayo. Sarap naman sa piling pagkaga nito. Pababa na tayo paro. Balik na tayo sa Maharlika Highway going to Sorsogon. Ayun o, same rota pa rin tayo. Di na tayo dadaan ng Naga Sentro. Dahil, alam nyo naman, ang Naga ngayon ay traffic. Lalo na may pasok. Okay, bakbakin na natin to hanggang makarating tayo ng Sorsogon. Let's go! Nag-shortcut ulit ako mga tol dito sa Camarines Sur from San Fernando going to Nabua. Yung dating rota natin as usual. Yung masatsempohan pa natin yung traffic ngayon, no? Buti na lang, nandito na tayo. Maya maya nito, traffic na to. Galing ako, no? Manils. Bigyan ko bagong sticker ng Shipa. Nakalala tayo eh. Ayun, no? Ito, reflectorize yan, bro, sa Shipa. Sa sunod na lang sticker ko. Sarsugan ka lang. Shoutout. Dito na tayo mga tol sa Bicol. Ito na talaga yan. Dito na tayo kay Mount Mayon. Ayun, grabe. Dumating tayo ng 5:30 ng hapon. Bumira na ako. Kumusta kaya kadena ko? Di ko na-record mga tol. Naputulan ako ng kadena. Ngayon, bumili ako ng bago. Yung kadena lang. Kaya nga lang ito, matalim na. So kailangan ko yung palitan pagkadating ko ng Sorsogon. Buti naman meron dun mabibilhan. Kaya nakabili agad ako. Doon na lang yan. Ayusin ko na lang yan dun. So ngayon, bira tayo. Diretso na pa Sorsogon. Siguro mga 2 hours pa. Nakandun na tayo. Kaya maingay itong ano natin eh. Ayun, pero pagka mabilis naman siya, di naman siya maingay. Okay, let's go! Uwi na talaga tayo. Welcome Sorsogon. We are here mga tol. We're back sa ating pinagmulan. Okay, so dito na din ako magpapaalam mga tol. Di ko alam kung maganda pa yung kuha ng shots natin dahil inulan ng camera natin. So paano mga tol? At maraming salamat sa panonood nyo. Abangan nyo, ang susunod nating episode ay babalik tayo ng Maynila. Babalik na naman.
Pero dediretso tayo ng Tagaytay at makakasama ko muli si Bro Dejan Pax at magka-camping kami. Abangan nyo yan sa susunod nating episode. So paano, hanggang dito na muna. Paalam. Di na ako makapag-peace out. Hawa ko yung bulaklak eh. Ride safe po.